Ang Bayaning Filipino. Kilala mo ba si Andres Bonifacio? Kinikilala siya bilang simbolo ng tapang, pagmamahal sa bayan, at tunay na boses ng karaniwang mamamayan. Alamin natin ang buhay ni Andres Bonifacio sa artikulong ito. Si Andres Bonifacio ay kilala bilang ama ng himagsikang Pilipino. Isa siya sa mga pangunahing bayani ng Pilipinas. Ipinanganak siya noong ika-30 ng Nobyembre sa taong 1863 sa Tondo, Maynila. Lumaki siya sa hirap matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa murang edad, kaya't maaga siyang nagtrabaho bilang tagapaglako ng baston, tagagawa ng placard at bodegero. Sa kabila ng kakulangan sa formal na edukasyon, nagsikap siyang matuto sa sarili at naging malawak ang kanyang kaalaman sa mga aklat ni Jose Rizal, Victor Hugo, at iba pang manunulat na nagtulak sa kanyang pagiging makabayan at makabansa. Itinatag ni Bonifacio ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, KKK o Katipunan noong taong 1872. Layunin ng samahang ito ang palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mabilis lumaganap ang katipunan sa buong Luzon at pati na rin sa ibang bahagi ng bansa. Isa sa pinakatanyag na sandali ng rebolusyon ay ang sigaw sa Pugad Lawin, kung saan pinunit ng mga kasapi ng katipunan ang kanilang mga sedula bilang tanda ng kanilang paghihimagsik. Sa kabila ng kanyang kabayanihan, hindi naging madali ang naging kapalaran ni Bonifacio. Sa isang madilim na bahagi ng kasaysayan, siya'y nadakip at nilitis ng mga kapwa revolusyonaryo sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Siya ay pinatay noong ika-10 ng Mayo sa taong 1877 sa kabundukan ng Maragondon, Cavite. Hanggang ngayon, kinikilala si Andres Bonifacio bilang simbolo ng tapang, pagmamahal sa bayan, at tunay na boses ng karaniwang mamamayan. Ipinagdiriwang ang kanyang kabayanihan tuwing ika-30 ng Nobyembre bilang Bonifacio Day, isang paalala ng kanyang mahalagang ambag sa kasarinlan ng Pilipinas. Ngayon na alam na natin ang tungkol sa buhay ni Andres Bonifacio, sana ay may napulot tayong aral na maging mapagmahal sa ating bayan at maging isang mabuting mamamayan. Kung nagustuhan mo ang artikulong ito, paki-like, subscribe at share. Maraming salamat po.